Welcome back! Magtataka kayo mga laga, nandito kami sa Carina. Kasi dumating na sila madam. Kinaya niya kahit masama talaga ang pakiramdam niya. Ang aming nag-iisang madam din. Tabangi ko yun, be. Sama ko kabalo ana. Di mo ko props Yo bo. kabalo buang di ba ko mahilig mo. Saan naman yung klaseng bayutan ni Uy? Kabalo ng mga props. Mata na siya? Ha? Kaon magigsaging tundan. Nya, well, na siya, sige, aray-aray. So, yun na nga mga langga. Nag-busy tayo, dumating na si Madam Tots, tapos kinaya niya kahit masakit ang katawan niya. Kasi no choice talaga siya, kailangan niya makauwi ng Davao. Kasi nga, gusto niya daw magpa-admit. Tapos dumating na siya mga langga. Ayaw niya rin magpa-admit. Noon sa naman ni siya. Parang ano siya mga langga, yung measles pa. Na nagka-measles siya. Ikaw, pahiram ako, gunting gaw, be. Ha? Gunting. Nadi ha? Asa Tara, ba? sami. Asa? Nasa luwagan. Luwag ba luwag? Yung parang ano ba? Yung parang measles siya mga langga. Yung tawag niyan, pula-pula ba na maliliit. So ngayon, pero wala na siyang lagnat mga laga. Masakit lang daw ang katawan niya. Tapos ang tiyan niya, ganyan man talaga yan. Parang butod pa. So ngayon, tulungan natin si Sian kasi may performance task sila bukas sa school. Tapos wala siyang props. Ang props niya is punong kahoy. So, ang nangyari is, ano sila, parang grupo sila ba. Tapos, ito, nagpa-print na ako dito mga langga o ganyan. Headdress na lang ganyan. So, nagpa-print na ako kasi wala nang time. Kanina lang nagsabi. Kasi daw, ang nangyari is, dapat sila, nagtulungan sila kagrupo. Tapos, nagsabi man daw yung yung leader nila na siya na lang daw ang magawa. Intact lahat ng requirement, ng materials. Tapos, siya daw ang magawa. Ganun. Tapos, ang nangyari is, nagyaw-yaw ang mama kasi daw, group task daw, tapos bakit yung anak niya lang daw ang nagawa lahat ng mga props. So, sinauli ng mama ang mga materialis bayad. Tapos, yun na nga, kailangan na magkanya-kanya na lang ng gawa. Ay, ginuot ko na hugaw. Ay, ginuot ko. So, napaprint na lang ako ng ganito para madali kasi wala ng time, wala ng oras. Alisa na ako, punta sana ako ng downtown kasi 'di ba sabi ko sa inyo, month of August is Kadayawan Festival dito sa Davao. So gusto ko rin mapakita sa inyo para makita niyo kung ano ang Kadayawan Festival, ano ang celebration, paano siya sinicelebrate. So siguro bukas na ako magpunta doon para makita nyo. Ang Kadayawan, mga prutas po na siya mga langga. So, pag during Kadayawan, meron siyang tinatawag na hiyas ng Kadayawan. So, ang contestant ang mga ng hiyas ng Kadayawan mga langga is, meron siya, binubuo siya ng, ang mga lumad dito sa Davao City is, binubuo siya ng 11 or 11 tribal. So, may 11 official candidates ng hiyas ng Kadayawan mga langga. Naglalaban-laban ang tawag niyan 11 official candidates sa hiyas ng Kadayawan. So, pinapakita nila dito ay sila ay nag-abot ng mga kultura at tradisyon. So, meron tayong tatlong best in cultural presentation. So, sa pito, tatlo lang ang syempre mapipili, makikita natin kung ano yung mga iba't ibang kultura at tradisyon nila. So, ang 11 na sila yung mga lumad dito sa Davao mga langga. So, ang ano dito, ang 11 na tribo is yung Ata, yung Bagubo Tagabawa, Bagubo Klata, Maranawon. So, meron silang Kagan, Matigsalog, Iranon, ano pa ba? 11 man yun siya. Ubo Manubo, tapos ano pa ba yung ano
sama, yung kagan, at saka yung tausog. So 11 sila mga langga. So papakita ko sa inyo yung mga cultural show nila at saka yung mga bahay nila doon mga langga. Kasi meron doon sa Magsaysay Park, nakalagay doon yung mga kanya-kanyang mga bahay nila mga langga. So magkating muna tayo habang tayo ay nag-yaw-yawan. So sa darating na is mag-ano sila mga langga, coronation night na nila. Then after sa coronation night mga langga, syempre mag-parade na sila. That is the time na mag-celebrate ng yung last day talaga. Kasi parang 1 week man ata yan siya mga langga. Uy, ang celebration. 1 week ata yung celebration mga langga. So mag-ano na tayo. Last natin is ngayong Friday ata mga langga. Yan na ang gaganapin na indak-indak sa kadalanan. Mga sayaw. So, kung kaya ko ipakita sa inyo si Kinkin, may entry sila. Yung school dito sa Talumo, ang entry nila Kinkin. So, try ko maghingi kay Kuya Kinkin ng t-shirt para makapasok din tayo doon talaga sa lubid kasi mga langga, hindi basta-basta makapasok. Kasi yung may official uniform lang, which is yung mga syempre contingents makapasok, tapos merong mga open category. Masaya yan mga langga. Try ko ipakita sa inyo. Supposed to be ngayon ko ipakita sa inyo yung mga bahay nila, tapos ano yung mga kagamitan nila, yung pamumuhay nila, yung mga produkto nila, yun ba. Pero meron pa man akong gagawin mga langga. Uy, kaano man din kung si Zian hindi ko tulungan dito, walang props bukas, Ginoo ko sa performance task nila. So magawa tayo, tulungan natin. Nandoon pa si Zian sa sa CR. So, maganda yan mga langga. Uy, diyan natin makikita ang iba't ibang kultura at tradisyon ng mga tribong lumad dito sa Davao City. Balik tayo nito sa parang estudyante tayo mga langga, no? Kasi tingnan mo, ano tayo na gunting-gunting taday sa itong Junakis. Pwede nga di na tutabangan kay syempre performance task di na nila, no? Drama-drama. Meron man din tayo nito dati, mga estudyante pa tayo. Diba? Naging laban inahan. Graduate na ta pero mura ragya po wala kay. Syempre gawa tayo ng props. So, hintay lang kami sa ni Madam Tots mga langga, sa go signal niya. Kung magpa-admit ba siya o hindi. Mahirap si Madam Tots mag-admit langga kasi kailangan yung bed niya langga is kasya sila ng kanyang hubby. Dalawa talaga sila magkasya. Hindi pwedeng si Madam Tots lang ang makahiga. So, kailangan talaga magkasya silang mag-asawa. Ganun. Kasi dalawa sila maghiga. Pinapawisan na tayo dito ng marami. Asa di ay abutis di ay? Nasa na si Pabes? Ay mo nagpatahi Sa? sa Surin. Napunta ko ipatahi. Sayang nga, oy. Pakita ko sa inyo ang output nito mga langga. Ginoo ko. So, ang role ni Zian is punong kahoy kasi siya mga langga. So, kailangan ano siya. Dalawa silang punong kahoy ang role nila.
gawa na din natin ang isa kasi kawawa man. Gawa muna tayo. Pakita ko sa inyo ang output later. 2,000 years later. So, ayan na mga langga. Tapos na ang ating headdress ni Kuya Sian. Dali. Tingnan mo. Diba? Kunti na lang man pala ang kulang. No? Oh. Ayan na. O, diba? Perfect. So, ayan na. Ma-present sila bukas. So, dalawa yung nagawa natin mga langga. Dalawa. Yung nagawa natin. So, ayan na. That's all. Meanwhile. I believe I am unique because I am confident in every aspect of my life, and I am always willing to learn. For I believe that every tribe shared similarities, each is also defined by its own unique identity. My love for our tribe and my love to serve other people is mas bugat yun siya sa akua. What's unique about myself is the love, the passion, and the drive that I have for language preservation and language empowerment. Mistakes are proof that you are trying, because I do believe every mistakes that you commit, it is a chance for you to grow, to learn, and to improve, and to be the best version of yourself. Nothing is constant in this world but change. But the unique thing about me is that I don't fear change. I embrace it. My genuine passion for teaching and helping them grow, I find fulfillment in guiding my learners in developing their skills, knowledge, and confidence. The most unique thing about me is that I am living in a paradoxical life. I am a progressive woman and at the same time a traditional leader in our community. I carry the strength of my ancestor and the beauty of my tribe, knowing that our roots is not just a limitation, but it is a greatest foundation. We, the Sama people, are proud maritime people, known as the children of the sea. What's unique about our tribe is its unwavering courage and bravery. We do not shift with the waves. We learn to navigate them with deep courage, pride, and honor. Kami ang Bangsa Iranon. Tagapagtanggol ng dangal at pamana. Ganyan makikilala ang Iranon. Ang kampilan at kalasag ay hindi lamang armas kundi sagisag ng pamumuno at katapangan. Mula noon hanggang ngayon, iginagalang ito bilang tanda ng marangal na lahi. Kasabay nito, ang inaul ay patuloy na nililikha, makukulay at may kwentong habi. Dati itong isinusuot ng Maharlika. Ngayon, ito ay kabuhayan at pagkakakilanlan. Sa bawat disenyo, naroon ang sining at diwang na mamana. Para sa Iranon, nasa lakas ng alala at likha ang tunay na kapangyarihan. Matatag, marangal, at buhay na buhay ang diwa ng lahi. Ito ay tribong nananatiling matatag sa bawat kanyang pinangangalagaan at nililikha. Ni ang Bangsa Iranon. Kami ang Bangsa Iranon. Ang gapang ay isang instrumentong yari sa kawayan na bumibigkas ng musika ng Tausu. Sa bawat indayog nito, naririnig ang galak, pagkakaisa at tiwang hindi mapapawi. Ginagawang may kasanayan at pinapatugtog ng may pagmamalaki.
Ang gabang ay hindi lang instrumento, isa itong tagapagkwento ng kasaysayan at simbolo ng pagkakabuklod. Kasama ng musika nito ang pisyabit, isang telang isinusuot sa ulo, hinabi ng may sining at karangalan. Sa bawat hibla, makikita ang tibay at dangal ng tausug. Sa bawat tunog at bawat habi, ipinapamalas ng tribong tausug na ang kultura ay buhay, makulay, makahulugan at nakaugat sa tunog at tiwa. Ang bangsa tausug. Ang saluroy ay instrumentong kawayan na tinutugtog ng mga kababaihang matigsalog sa mga sayaw. Malumanay, ngunit matatag ang tunog nito. Gumagabay sa bawat galaw at nagbibigay sigla sa pagtitipon. Ang kuglong naman ay kudyaping may 2 kwerdas na hugis bangka, tinutugtog ng kalalakihan. Ang isa'y para sa himig, ang isa'y para sa matatag na saliw. Magkasamang lumilikha ng musikang matibay at malaya. Tinutugtog ang mga ito sa mga sayaw, ritual at pagtitipon ng komunidad. Bawat tugtog ay nag-uugnay sa ngayon at sa nakaraan. Hindi lang sila musika, sila ay tagapangalaga ng kaugalian, tanda ng pagkakakilanlan at simbolo ng pagkakaisa. Kini ang tribong matigsalog. Kami ang Bangsa Maguindanawon. Sa kulturang Maguindanawon, musika at tela ang nagsasalaysay ng kasaysayan. Isa sa pinakapahalagahan ay ang kutyapi, isang instrumentong may 2 kuwertas. Inukit ng may sining, tinutugtog ng may damdamin. Ang himig nito ay alay sa mga ritual, sayaw at panliligaw. Kwento ng lahi, ipinapasa sa tunog. Kasabay ng musika ang inaul, isang hinabing tela na hitik sa kulay at husay. Noon ay isinusuot ng mga maharlika. Sumasagisag ito ng kasiningan, kariktan at dangal. Sa bawat tunog ng kutyapi at sa bawat hibla ng inaul, buhay ang sining at kasaysayan ng Maguindanawon. Kini ang Bangsa Maguindanawon. Kami ang Tribong Bagobo Tagabawa. Sa Bagobo Tagabawa, ang bawat habi ay may kaluluwa. Ang inabal na gawa sa abaka ay hinahabi ng kamay at dinadamitan ng mga disenyo ng kasaysayan, minsang isinusuot lamang ng mga dugong bughaw ng tribo. Ang mga tela ay hindi lang kasuotan, kundi alay, simbolo ng yaman at sisidlan ng panalangin. Kapag naipasa na, ang mga tela ay nagiging ikot, sagradong bagay na pinaniniwala ang nagbibigay proteksyon sa tahanan. Sa bawat hibla, may paniniwala, sa bawat kulay, may alaala. Pinapaalala ng Bagobo Tagabawa na ang tunay na kagandahan ay makikita hindi lamang sa ganda ng likha, kundi sa lalim ng kahulugan at pagmamahal na kasama nito. Kini ang tribong Bagobo Tagabawa. Kami ang Bansang Maranao! Kilala bilang People of the Lake. Ang Maranao ay tagapangalaga ng isang kulturang likha sa sining at paninindigan. Sa bawat ukit ng uke, sa bawat hibla ng landap, at sa bawat haligi ng turugan, naroon ang kanilang kwento. Ang mga likhang kamay nila ay tanda ng karangalan, pagkakakilanlan at pamana. Nang sila'y lumipat sa bagong lupain, dala nila ang lakas ng negosyo at
ganda ng sining. Ipinapakita ng mga Maranao kung paanong namumuhay ang tradisyon at kasalukuyan na kahit malayo sa pinagmulan, patuloy pa rin yumayabong ang ugat. Sa bawat kurba, kulay at yakit, nagpapatuloy ang kultura, puno ng ganda, puno ng kasaganaan. Kini ang Bansang Ranao! Kami ang Bangsa Sama! Para sa mga Sama, ang paghahabi ay hindi lamang sining, ito ay pagkatao. Kilala ang mga Sama sa kanilang banig na laminosa, hinabi mula sa pandanos na tumutubo sa tabing dagat. Gamit ang kamay ng kababaihan, bawat banig ay may kwento ng tiyaga, talino at pamana. Mula sa mga guhit, zigzag at parisukat, nabubuo ang disenyo ng alaala. Walang makina, walang shortcut, tanging galaw ng kamay at tibok ng puso. Sa bawat habi, muling nabubuhay ang kultura. Simple, makabuluhan, at saganas sa diwang Sama. Sa Laminosa Mat, ipinapakita ng mga Sama na ang tunay na kasaganaan ay yaong likha ng puso at alay ng may dangal. Kini ang Bangsa Sama! Kami ang Tribo Ubo Manubo. Sa Ubo Manuvo, ang agong ay higit pa sa instrumento. Ito ay sagisay ng dangal, pamumuno at pagkakakilanlan. Sa bawat kasal, seremonya at ritual, maririnig ang malalim nitong tunog. Ngunit sa gitna ng alitan, lalo itong nagiging mahalaga. Kapag may sigalot sa pagitan ng mga tribo, ang agong ay inaalay ng isang datu sa kapwa datu bilang tanda ng kapayapaan. Sa kultura ng Ubo Manuvo, ang agong ang kanilang tinig, panawagan sa pagtitipon, tanda ng respeto at kumpas ng pagkakabuklod. Sa bawat tunog nito, sumisigaw ang kasaysayan. Sa ganitong tradisyon, makikita natin na ang kasaganaan ay nasa kaalaman, pagkakasundo at mga pamana ng kultura. Kini ang Tribong Ubo Manubo. Kami ang Bagoboklata! Para sa Bagoboklata, ang musika ay hindi lamang sining, ito ay pagkakakilanlan. Sa gitna nito ay ang kulintang at giba. Ang kulintang ay hanay ng mga gong na maingat na tinono. Tumutugtog sa mga ritual at pagtitipon, nagdadala ng tunog ng kanilang mga ninuno. Katabi nito ang giba, isang kahoy na tambol na nagbibigay ng tiyempo, ang pintig ng tradisyon. Sa mga himig at pintig ng mga instrumentong ito, mas lalong nauunawaan ang Bagoboklata, tribong may malalim na koneksyon sa kalikasan, pagkakaisa at kasaysayan. Ipinapakita nila na ang kultura ay hindi lang isinasalita. Ito ay isinasayaw, pinapasa at ipinagdiriwang. Kini ang Bagoboklata! Kami ang Tribong Ata! Sa mga ata, ang tapang at tibay ay bahagi na ng pamumuhay. Dalawang bagay ang iniingatan bilang sagisag ng lakas, ang kalasag at bangkaw.
Ang kalasag ay ginagamit sa labanan, pananggalang hindi lang sa katawan kundi pati sa dangal. Ang bangkaw ay sibat na gamit sa pangangaso, digmaan at mga ritual, simbolo ng buhay na may layunin. Bawat ukit sa kalasag, bawat talim ng sibat ay naglalaman ng kwento ng kanilang mga ninuno. Kwento hindi lang ng pakikibaka kundi ng dangal, paggalang at ugnayan sa kalikasan. Pinapaalala ng mga ata, ang lakas na may saysay ay hindi lang kapangyarihan, ito ay pamana. Kini ang Tribong Ata. So, ayan na nga mga langgao, di ba? Naipakita ko na sa inyo ang kultura at tradisyon ng 11 tribes dito sa Davao City. So, ayan na nga, sa karagdagang impormasyon mga langga, ang Kadayawan Festival ay isang taunang fiesta at pagdiriwang bilang pasasalamat sa lungsod ng Davao. So, ang word na Kadayawan mga langga is galing siya sa Dabawenyo word na madayaw, which means, or ang ibig sabihin is maganda o ano nga yun, maganda or mabuti. Maganda or mabuti, madayaw. Diba? So, during Kadayawan mga langga, meron yan siyang 4 na parang activity. So, ang isa doon ay indak-indak sa kadalanan, which is yung street dancing na makikita nyo. I-try ko na ipakita sa inyo. And then, pangalawa is yung pamulak sa kadalanan, which is yung floral float parade. And then, syempre, yung pinakita ko sa inyo na hiyas ng Kadayawan, yung mga official candidate ng hiyas ng Kadayawan. And then, the tribal village, which is yung pinakita ko rin sa inyo, yung kultura nila at saka yung culture, yung sining. O, diba? So, sana meron na kayong idea what is Kadayawan Festival sa Davao. O, diba? So, ayan. Sa next vlog ko is ipapakita ko ang yung sinasabi ko na 4 na activity sa during Kadayawan, yung indak-indak sa kadalanan, yung street dancing mga langga. Meron siyang open category, galing siya sa iba't ibang lugar. Meron din siyang within Davao City lang. And then, meron tayong pamulak sa kadalanan, which is the floral float parade. Papakita ko rin yan siya sa inyo. And then, the hiyas ng Kadayawan, hindi ko sure kung makapunta ako sa coronation night ng hiyas ng Kadayawan. And then, nakita nyo naman yung tribal village, di ba? Yung mga bahay nila, yung mga kultura nila, yung mga tradisyon nila. So, that's all. Thank you so much! I just had to let you know you're